Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ating pastor, sa mga manggagawa, sa mga kapatid kay Kristo, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon. Siguro napapansin ninyo, parang laging ako yata yung tumatayo. Well, pag Wednesdays po talaga, minsan ako po yung laging tumatayo pag Wednesdays. Nagkataon na last Sunday, it is the Lord's Supper, kaya ako po yung nag-Word of God. Pero thank God na ako po ay nandito sa inyong harapan at ginamit ng Panginoon. Bagamat tayo may mga kanya-kanyang mga trabaho at pagod, yung iba inaantok, no? Pero hindi natin hinayaan na ang ating katawan ay maging ating kahinaan upang hindi natin maluwalhati at masamba ang Diyos ngayong gabi na ito. Amen po ba? Okay. May tumatawa. Sagot na po. Kung sino yung tumatawa. Okay. Ngayong gabi kapatid, ating pag-aaralan ang salita ng Diyos sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 3. So, that is Romans chapter 3. Pinamagatan natin ito kapatid na makasalanan, ngunit pinawalang sala. No? Ito yung pag-aaralan natin ngayong gabi na ito. Narinig natin si Pastor kanina sa Matthew chapter 6 na sinabi na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, sabi ni Pastor, which is ang sasalita dito ay ang ating mahal na Panginoon Yesu Cristo. And all these things shall be added unto you. Ang sinasabi dito na ating mahal na Panginoon Yesu Cristo na tayo bilang sumasampalataya sa Kanya, mayroon daw tayo dapat na prioridad. Di ba? Ano yung prioridad natin? Seek ye first, ano ang prioridad? The kingdom, ang kaharian ng Diyos, may kasunod yun, at ang Kanyang katuwiran or righteousness. Bakit ito napakahalaga na kailangan hanapin muna natin ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran bago natin hanapin yung mga ibang bagay. Kung mapapansin mo kapatid, ano sinabi niya? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag na lamang. Ano ibig sabihin nun? Na ang pinakamahalagang bagay ay nasa inyo na, at yung mga bagay na nasa mundong ito ay pawang idinaragdag lamang doon sa bagay na yun na pinakamahalaga sa lahat. Ang sinabi ng Biblia, pag ikaw ay nasa loob ng kaharian ni Kristo at ikaw ay nasa ilalim ng Kanyang katuwiran, ikaw ay ligtas. Ligtas sa ano? Ligtas sa impyerno. Di ba yun yung pinakamahalaga sa lahat? Ang makuha natin kay Kristo ang tinatawag na katuwiran, ang makapasok tayo sa Kanyang kaharian at hindi na tayo matapon sa impyerno. Di ba? Again, ano yung pinakamaganda at pinaka-importanting bagay sa lahat? Ang kaligtasan. Na tayo ay nasa kaharian ni Kristo at tayo ay matuwid sa harapan ng Ama sa langit, which is ang katuwiran ni Kristo. Kaya sabi ni Pastor kanina, seek ye first, unahin muna natin na hanapin ang kaharian at ang katuwiran ni Kristo. At yung mga ibang bagay ay pawang idaragdag na lamang. Ano ibig sabihin nun? Na hindi sila mahalaga at okay lang kung ibibigay sa atin ng Panginoon kasi karagdagan lamang sila sa pinakamahalagang bagay na nakuha natin mula kay Kristo. Ano yun? Ang kaligtasan. At ang kaligtasan, kapatid, sa Biblia ay ganito. Ang isang makasalanang tao ay pinatawad sa kanyang mga kasalanan, pinawalang sala ang isang makasalanang tao, naging matuwid sa harapan ng isang Diyos na banal, at ngayon ang taong marumi, makasalanan, ay naging matuwid at banal, at meron na siyang karapatan na lumapit sa Diyos na isang banal. Magkaroon tayo ng karapatan na tawagin natin ang pinakamakapangyarihang Diyos sa lahat na ating Ama sa langit. Amen po ba?
Kaya ngayong gabi na ito, kapatid, ang pag-aaralan natin ay may kinalaman sa ating kaligtasan. Ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Tawag dyan, kapatid, is soteriology or the study of salvation. And what more na pinakamagandang book sa lahat, which is about salvation, which is the epistles of Paul in Romans. No? So Romans chapter 3 ang ating key verse ngayong gabi na ito. Marapatin niyo po, kapatid, na aking basahin, medyo mahaba-haba, pero basahin ko ngayong gabi na ito. Kung wala po kayong Biblia, basahin ninyo sa isip ninyo, huwag niyo sasabayan sa ating monitor. Pero kung may Biblia kayo, mas mainam na buksan ninyo ang inyong mga Biblia at samahan niyo po ako sa pagbabasa ng ating key verse ngayong gabi nito. This is Romans chapter 3, verse 9 to 31. Before verse 9, sabi na ni Paul na mayroong mga Hudyo at mayroong mga Hentil o yung mga Griego. Mapahudyo ka man o Israelita o hindi ka Israelita, or in other words, kahit anong lahi ka man, kung hindi mo kinikilala ang Diyos na totoo bilang iyong Diyos, ikaw ay nagkakasala sa Kanya. Ito yung sinasabi ni Pablo dito sa Romans chapter 3. Kaya ipagpatuloy natin sa Romans chapter 3, verse 9 to 31. Sabi ni Pablo, ano ngayon? Sabi niya sa 9, tayo bang mga Hudyo o yung mga Israelita ay nakakalamang? Bakit ito nasasabi ni Pablo? Kasi naibigay ang kautusan o yung mga utos ng Diyos or yung mga commandments ng Diyos sa mga Hudyo. So ibig sabihin nun, nakakalamang ba yung mga Hudyo kaysa sa mga Hentil na hindi na ibigay sila sa kanila ang kautusan? Sabi dito ni Pablo, hindi. Kahit na sa anong paraan, sapagkat amin nang napatunayan na ang lahat ng tao, maging mga Hudyo at mga Griego, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Ito sinasabi ni Pablo, lahat ng tao, mapakain ka ng lahi ka man, Pilipino, Chinese, Hapon, Amerikano, kayong lahat, tayong lahat, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Gaya ng nasusulat sa messages, walang matuwid, wala kahit isa. Kahit si David ay makasalanan, kahit si Moises ay makasalanan, kahit si Adan ay makasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa. Ano pa yung kondisyon ng tao? Wala ni isa ang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Ang tao sa kanyang natural na estado ay hindi niya nauunawaan ng mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Ni hanapin man ng Diyos ay hindi niya magawa. Kaya may verse na sinabi ni Pastor Reyna, Matthew chapter 6, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hindi magagawa ng isang tao na sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan yun, kapatid. Hindi niya kayang hanapin ang Diyos. Kaya napakaganda ng balita, di ba? Napakaganda ng Ebanghelyo ni Kristo. Dahil hindi natin siya kayang hanapin, siya ang naghanap sa atin. Di ba? 12. Lahat ay lumihis. Sama-sama silang nawalan ng kabuluhan. Tayo yung kapatid. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Kahit minsan, kapatid, akala mo gumagawa ka ng mabuti dahil ikaw ay isang pilantropo. Pero kung ginagawa mo ito sa ngalan mo at sa ngalan ng pamilya mo, hindi ka pa rin mabuti sa harapan ng Diyos. Tandaan mo yan. 13. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Sa pamamagitan ng kanilang mga dila ay gumagawa sila ng pandaraya. Ang kamandag ng mga ulupong ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. This is an old proverb. It's a Jewish proverb, kapatid, o isang kawikaan ng mga Hudyo na sinasabi na lahat ng mga lumalabas sa ating mga labi ay ang intensyon ng ating mga puso. Kaya nga kung lumalabas sa iyong labi ay puro na lang hindi magandang bagay, ibig sabihin ang intensyon nyo ay hindi rin maganda. Ang puso nyo ay marumi din. Diba? Kaya minsan ito yung sinasabi na iwasan natin na tayo ay magmura.
Kasi kung marunong tayong magmura at lagi tayong nagmumura, ibig sabihin, minamaliit natin yun. Kaya ating viewer din, nagmumura, minumura natin o minamaliit natin yung tao sa harapan natin. Para tayo nagmamayabang. Huwag natin hayaan na mangyari yung mga bagay na ito. No? Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matutulin sa pagpapadala ng dugo. Mas mabilis daw tayong gumawa ng violence o ng kasamaan sa ibang tao. Kaya mas marami yung giyera, di ba? Mas marami yung pumapatay dahil hindi lamang sila nakapagbayad ng utang sa sabong, nalulong sila sa sabong, hindi sila nakapagbayad ng utang nila, umabot ng 300,000 utang nila. Anong ginawa ng pinakapunong sabongero? Pinapatay sila. Madaling gawin yung mga bagay na yan dahil sila ay nasa ilalim ng kasalanan. Pagkawasak at kalungkutan ang nasa kanilang mga landas at ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakikilala. Walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata. Ngayon ay nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan, again, what is the word kautusan there or the law? Ang kautusan, mga kapatid, lalo sa mga bisita, si brother na nakita ko ay isang bisita. Brother Roger. Welcome po pala. Again. Ang kautusan, kapatid, ay ang batas ng Diyos na ibinigay sa tao. Meron siyang kanya-kanyang maraming mga batas na ibinigay sa mga Hudyo. At kapag sinusunod mo yung kautusan na ito, ibig sabihin ikaw ay nagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Kapag nilabag mo yung kautusan o yung batas, ano mangyayari sa iyo? Ikaw ay nagkasala sa Diyos. At kapag ikaw ay nagkasala sa Diyos, anong gagawin? Paparusahan ka. Ito sinabi ni Pablo, ngayon nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan o anuman yung nakasaad sa kautusan, iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan. Upang ano? Upang matahimik ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasailalim sa hatol ng Diyos. Kasi sabi ito ni Pablo na kaya binigay ang kautusan sa ating mga tao upang malaman natin na ang kautusan ay hindi tayo kayang iligtas. Dahil hindi natin kayang sundin ang kautusan ng perpekto. 10 yung utos, meron kang gagawin na 1, 2, 3, nalalabagin mo dyan. Di po ba? Sabi sa Biblia, huwag kang mangalunya. Ikaw na may asawa, mapatingin ka lamang sa babae, mapatingin ka lamang at makapag-isip ka lamang na hindi maganda, ay pangalunya na, kapatid. Hindi natin kayang tuparin ng perpekto ang buong kautusan. Kaya sabi dito ni Pablo, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan, tayo lahat ay napasa ilalim sa hatol ng Diyos. Aling hatol sa mga taong makasalanan? Kaparusahan. So tayong lahat ay nasa ilalim ng kahatulan ng Diyos. 2:20. Sapagkat sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, ang ibig sabihin pa rin ito, sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kautusan, kahit sundin natin yung mga kautusan ng Diyos, walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Walang tao na magiging matuwid sa paningin ng Diyos kung susundin mo lamang ang kanyang mga kautusan. Bakit? Okay, babalik tayo sa kondisyon ng tao. Ang kondisyon ng tao ay nasa ilalim ng kasalanan. Gagawa siya ng mga kasalanan. Lalabagin din niya ang kautusan. In fact, kahit ang isang Kristiyano, kapatid, na devoted sa mga salita ng Diyos, ay nangangalim niya, kapatid. No? Nasa katutubong puso ng tao na gumawa siya ng kasalanan. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkilala natin sa tinatawag na kasalanan. Kung walang kautusan, walang kasalanan. Pero ibinigay ng Diyos ang kautusan. Bakit? Upang malaman natin sa ating sarili na tayo mga tao pala ay mga makasalanan. Kung walang utos, wala tayong lalabagin. Pero ang Diyos, binigyan niya ang utos sa atin
Dahil alam ng Diyos na tayo mayroong kapasidad in our fallen nature pagkatapos ni Adan, na tayo ay magkasala sa kanyang harapan. Kaya nga, pagbigay ng kautusan, doon natin nakilala ang kasalanan. Subalit ngayon ay ipinahahayag ang pagiging matuwid ng Diyos. This is the good news. Ito na, may bad news tayo, na tayo nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Ano ba yung bad news? Tayo lahat ay makasalanan. Ano ba yung bad news? Wala kahit sino pa man sa atin ang humahanap sa Diyos. Ni maaari man na hanapin siya ay di natin kaya. Yan ang bad news. Pero ito ang good news. Ano yung good news? Basahin natin, 21. Subalit, ngayon ay ipinahahayag ang pagiging matuwid ng Diyos. Na ano? Nakasama ang kautusan? No. Na hiwalay sa kautusan. Na ito'y hindi nakabase sa pagsunod natin sa kautusan. Ito'y hiwalay sa kautusan at ito'y pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Kahit ito ay hiwalay sa kautusan, ang kautusan din naman ang magpapatotoo sa katuwiran ng Diyos na ito at yung mga propeta. Sino yan? 22. Ang pagiging matuwid ng Diyos ay ano? Sa pamamagitan ba ng pagsunod sa kautusan? No. Ang pagiging matuwid ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Makikita dyan, kapit walang kasama yung pananampalataya. Siya lamang. Pananampalataya kanino? Kay Jesucristo lamang. Meron bang kasama yan? Kay Jesucristo at kay Maria at sa mga santo? No. Makikita mo dyan na ito'y pananampalataya lamang kay Jesucristo lamang sa lahat ng mga sumasampalataya. Sapagkat walang pagkakaiba. Ano yung sabihin dyan, Pablo? Yamang ang lahat ay nagkasala at tayong lahat ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan ang definisyon ng kasalanan. Ang definisyon ng kasalanan, kapag ang tao ay hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. In other words, hindi niya naluluwalhati ang Diyos sa kanyang buhay. Kapag hindi naluluwalhati ang Diyos sa iyong buhay, ikaw ay nagkakasala. Kaya nga walang taong matuwid, wala kahit isa. Ito yung sinasabi ng Biblia. Sapagkat tayong lahat ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero ano yung magandang balita? Sinabi ito ni Pablo sa 24, sila ngayon, tayo yan kapatid, ay itinuturing na ganap o naging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ba ng pagsunod sa batas? Sa pamamagitan ba ng pagsunod sa kautusan? Hindi. Ang sabi ni Pablo, napakalinaw sila ngayon, tayong lahat, ay itinuring na ganap o naging matuwid sa harapan ng isang banal na Diyos. Tayong mga makasalanan ay naging matuwid sa harapan ng isang banal na Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Amen. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo naging matuwid sa kanyang harapan. Ito ay, anong tawag sa biyaya? Isang kaloob o gift. Ibinigay sa inyo ng Diyos ng libre. Dahil ba ikaw ay mabait? Dahil ba ikaw ay matuwid? No. Ibinigay ito ng Diyos sa atin ng libre dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay matuwid. Siya ang tumubos sa atin sa krus ng Kalbaryo. Kaya makita mo dito kapatid, sabi niya, sila ngayon ay tinuring na ganap sa pamamagitan ng biyaya bilang kaloob ng Diyos sa atin ng libre sa pamamagitan in the mediator, sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sa kanyang pagtubos sa atin, sa ating mga kasalanan. Ano yung pagtubos? Sino na pinagsangla dyan ng kanilang mga alahas? Sa pawn shop, sa Buana Lulia. Kapag wala, no? Kasi wala tayong alahas, pare-pare wala tayong may hirap dito wala tayong alahas. O sino na yung nagsangla ng kanilang mga cellphone? Ako po, nagsangla din ako ng cellphone.
Kapag sinangla mo yung cellphone mo, kukunin siya ng nagpahiram sa'yo bilang collateral. Para makuha mo siya ulit, ano gagawin mo? Ito ay yung tutubusin. Very good. Ang utang, para ito ay mabayad at hindi ka na matali pa doon sa utang na yun, kailangan tubusin mo. Diba? Ang sabi dito ni Pablo, tayong lahat ay nakatali sa kasalanan. Tayong lahat ay bihag ng kasalanan. Pero dahil sa pagtubos ni Kristo sa atin, ngayon hindi na tayo bihag ng kasalanan. Dahil sa ating mahal na Panginoong Kristo. Kanya tayong tinubos. Binayaran niya yung ating mga kasalanan. Binayaran niya yung ating pagkakautang sa pamamagitan ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Hindi po ba? Paano natin nalaman yan? Sabi ni Pablo, ang ating mahal na Panginoong Kristo mismo, ang kanyang anak, ang anak ng Ama sa langit, ay inialay niya sa atin bilang handog, kapatid. Noong unang panahon, kapag nagkakasala ang Israel, ano yung gagawin ng pinakapunong pari? Siya ay maghahandog ng hayop na isusunog sa altar bilang kabayaran ng kasalanan ng Israel. Hindi po ba? Pinag-aralan natin yan. Ang tawag dyan ay Yom Kippur or the Day of Atonement. Na ang pari ay magsusunog ng isang, let's say, isang matabang baka o isang matabang usa sa altar ng Diyos bilang kabayaran ng kasalanan. Isang handog. At ito yung ginawa ng Diyos din. Upang bayaran ang buong kasalanan ng mundo, kailangan mayroong mamatay. Sino namatay? Ang ating mahal na Panginoong Kristo. Kaya balik ko sa 25, na siyang inialay ng Diyos bilang handog ng pantubos upang bayaran ni Kristo yung mga pagkakautang natin sa Diyos, which is transgressions, sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa. Makita mo dyan, it is effective. Ang kanyang dugo ay mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin niya, na ang dugo ni Kristo ay sapat na at mabisa upang maging kabayaran ng kasalanan ng lahat ng mga taong sasampalataya sa Kanya. Naniwala po ba kayo na narito ay totoong sumasampalataya sa ating mahal na Panginoon sa Kristo? Hindi po ba? Ibig sabihin, naniwala kayo ng Kanyang dugo ang siyang dahilan kung bakit kayo ay napatawad at napawalang sala sa inyong mga kasalanan. Magsabihin niya. Bakit? Dahil ang kanyang dugo ay mabisa. Mabisa na patawarin at pawalang sala tayo sa harapan ng Ama sa langit. Ito ay kanyang ginawa. Ginawa ito ng ating Diyos upang may makita ang pagiging matuwid niya sa atin. Sabi nga kanina, ano yung verse there? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang katwiran ng Diyos ang hanapin natin. Bakit? Kasi tayo sa ating sarili, tayo ay walang katwiran. Tayo lahat ay makasalanan. Either ikaw ay matuwid at wala kang kasalanan, o ikaw ay isang makasalanan. Ganun lang yun eh. Paano ka magiging matuwid kung lahat tayo ay makasalanan? Di ba? Yan yung problema natin. Paano tayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos kung lahat tayo ay makasalanan? Well, ang sabi ng Biblia is the good news. Kung sasampalataya ka sa ating mahal na Panginoon Kristo na siyang matuwid sa lahat, ang kanyang katwiran ay mapapa sa iyo. Romans chapter 5, although wala pa tayo doon. Sabi nito, Romans chapter 5, therefore being justified by what? By faith. Tayo ay naging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo lamang. Ito ay kanyang ginawa. Ito ay ginawa ng Diyos na inialay niya ang kanyang anak sa atin bilang handog upang maipakita niya kung gaano siya katuwid. Makita natin mamaya pagkakalan natin. Paano natin nalaman? Bakit natin nasabi na gustong ipakita sa atin ng Diyos ang kanyang katwiran? Ano nga may katwiran ng Diyos? Sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis, sa banal na pagtitiis ng ating mahal na Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo, ay kanyang pinalampasan ang mga kasalanan na nagawa natin sa nakaraan. Ibig sabihin dito kapatid, the moment, ora mismo, yung oras na ikaw ay naniwala at sumampalataya kay Kristo, ang
inyong makasalanan hanggang sa mga oras na yun, mula sa inyong pagsilang sa mundong ito hanggang sa oras na yun, ay kakalimutan na ng Diyos. Papalampasin na ng Diyos. No? Ipapas over na ng Diyos. Upang mapatunayan, bakit ito ginagawa ng Diyos? Upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan, hanggang sa panahon na ngayon, na siya'y matuwid. Ang ating mahal na Panginoong Kristo ay matuwid. At upang siya'y maging ganap na tagapag-aring ganap sa taong may pananampalataya kay Jesus. Ang sinasabi nito ni Pablo, kapatid, na tanging ang Diyos lamang ang makakagawa nito. Ang ano? Ang gawing matuwid at aring ganap ang isang taong makasalanan. Hindi kaya gawin ng tao yan. Tanging ang Diyos lamang ang makakagawa niyan. Kaya sabi ni Pablo, upang mapatunayan hanggang sa mga panahon ngayon na ang Diyos mismo ang gumagawa ng pag-aaring ganap sa kanyang mga pinili para sa kaligtasan. Anong gagawin ng Diyos? Tayong lahat ay kanyang ibibigay sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. The moment na ibinigay ka ng Ama sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, ikaw ay lalapit sa Kanya. At the moment na ikaw ay lalapit sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, ano tawag dyan? Faith o pananampalataya. At ang pananampalataya nito, kapatid, ay hindi galing sa tao. Ito ay galing sa Diyos. Ibinigay lamang ito ng Diyos sa tao by means of grace. Bakit natin alam yan? Noong mga panahon na si Pedro ay nagkakasala sa harapan ng Diyos at hinihingi siya ng dyablo. Ano yung ginawa natin mahal na Panginoon Kristo? Idinalangin si Pedro sa Ama sa Langit. Ano yung dalangin ng ating mahal na Panginoon Kristo? Na nawa hindi mawalan ng pananampalataya si Pedro. Bakit ito idinalangin ng Panginoon Kristo sa Ama sa Langit? Kasi naiintindihan ng Panginoon na tanging ang Diyos lamang ang nagbibigay ng pananampalataya sa tao. Kaya kayo, kung nananampalataya kayo kay Kristo, dahil yan ay ibinigay o kaloob ng Diyos sa inyo. Kaya dapat magharap tayo, hindi ba? Kaya pala at yung kang Kristo. Kasi buhay na rin maligtas po. Amen po ba? Next. 27. Kaya, nasaan ang pagmamalaki? Ang sabi dito ni Pablo. Nasaan ang pagmamalaki ng isang tao? Kung tayo lahat ay makasalanan at hindi ibinabasi ng Diyos sa ating mga ginagawa o pagsunod sa batas, ang ating kaligtasan, nasaan ang pagmamalaki natin? Pagdating ng panahon, pag pumunta ka ba sa langit, kapag tinanong ka lang, anak, bakit ka narito? May pagmamalaki ka ba sa anghel na sasabihin mo, dahil ako ay mabait, dahil ako ay masunurin, dahil lagi ako sa church, dahil napapagamit ako, dahil ako isang choir member, o ako isang song leader, or what? No, wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng isang banal na Diyos, sapagkat wala sa ginagawa natin ang kaligtasan. Kaya sabi ni Pablo, nasaan ang pagmamalaki? Ito ay hindi kasama, sabi ni Pablo, sa pamamagitan ng anong kautusan ng mga gawa, sabi ni Pablo. Doon ba ibinasi ng Diyos sa paggawa ng kautusan ang ating kaligtasan? Kaya tayo nasa kaharian, kaya tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos? Hindi, sabi ni Pablo. Sabi niya, hindi, kundi sa ano? Kundi sa pamamagitan ng kautusan ng ano? Ng pananampalataya. Tayong lahat ay inutusan ng Diyos na sumampalataya sa ating mahal na Panginoon Jesucristo. Pero sabi ni Pablo, wala tayong kakayahan na sumampalataya kay Kristo hanggat hindi tayo kahawakan ng banal na Espiritu at mapatunayan sa ating buhay ang kapangyarihan ng Diyos na paparatay yung disposisyon ng ating puso at lumapit tayo kay Kristo. So ang Diyos pa rin ang gumagawa ng paraan. God will make a way. Sabi nga natin, di ba? Ang Diyos ang gumawa ng paraan upang tayo ay makalapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino? Kay Kristo lamang. Hindi kay Maria, hindi sa mga santo, kundi sa ating mahal na Panginoon sa Kristo lamang na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin.
Sapagkat pinanindigan natin, di ba? Pinanindigan natin na ang tao ay itinuring na ganap o naging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya na ito'y hiwalay sa gawa ng kautusan. Na tayo'y naging matuwid sa harapan ng Diyos by faith alone. So, wala fide. Romans chapter 5. Kailangan kaya therefore, being justified by faith. Wala kang makikita by works. Kundi by faith. In who? In Christ alone. Kaya kinakanta natin yung kantang yun. In Christ alone. Our hope is found. Kasi siya lamang, kapatid, ang makakapagligtas sa atin. Kaya sabi ni Pablo sa kanyang paglalarawan ng biyaya ng Diyos. Basahin natin. O ang Diyos ba ay Diyos ng Hudyo lamang? Sabi ni Pablo. Hindi ba ang Diyos din? Hindi ba Diyos din siya sa mga Hintil? Kasi sabi ni Pablo, ang Diyos ay Diyos ng lahat ng tao. Kahit ang lahi ka man, ang Diyos ay iisang Diyos. Oo, na mga Hintil din naman, siya ay Diyos. Kapag sabing Hintil, sino yan? Yung mga hindi Israelita. Yung mga tao hindi nabigay sa kanila ang kautusan. 30. Yamang iisa ang Diyos, sabi ni Pablo, na kanyang ituturing na ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. Again, huwag natin yung word yan, pagtutuli. Noong unang panahon kapag ikaw ay isang Israelita, para ikaw ay makapasok sa templo ng Diyos at ikaw ay maging tunay na ganap na Hudyo, kailangan mong matuli. No? Ano yung counterpart niyan? Pagbabautismo. Meron dalawang faction ang Hudyo. May mga Hudyo na naniniwala sa pagtutuli. At may mga Hudyo na faction ni John the Baptist na naniniwala sa pagbabautismo. Pareho lamang yung konsepto. Sa pagtutuli at pagbabautismo, aalisin ng Diyos ang iyong kasalanan at ikaw ay magiging matuwid sa kanyang harapan. Kaya sabi ni Pablo, yan ang iisa ang Diyos na kanyang ituturing na ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya na ang mga Hudyo ay kailangan magpatuli, pero yung mga Hintil ay hindi na kailangan magpatuli sapagkat ang kailangan lamang gawin ng isang tao upang siya ay maligtas ay magkaroon siya ng abilidad na totoong sumampalataya kay Kristo. At kahit yung abilidad na yon ay kaloob ng Diyos mula sa langit. At ang di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinasabi ni Pablo, regardless kung ano man yung ginagawa nating ritual, ang nagliligtas sa tao ay ang kanyang pananampalataya kay Kristo. Kung gayon, pinawawalan sa isa-iba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi sabi ni Pablo, kung tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang, ibig sabihin nun na di ba iwalayin na lang natin ang kautusan? Or in other words, magkasala na lang tayo sa gusto natin? Gawin natin po yung gusto natin? Kasi wala nang kwenta yung kautusan di ba? Pananampalataya lang pala sapat na. Ang sabi ni Pablo, huwag nawang mangyari. At sinabi niya, napakaganda. Kundi, pinagtitibay pa nga ng pananampalataya ang kautusan. Ano yung sinasabi ni Pablo rito? Ang totoong sumasampalataya kay Kristo ay mayroon ng kapangyarihan na sumunod sa kautusan ng Diyos. Bakit? Sapagkat nasa Kanya na ang Espiritu Santo na siyang gumagabay sa atin. Ano yung pinakamatinding kasalanan na nagawa mo? Let's say, ang pinakamatinding kasalanan na nagawa mo ay pagnanakaw. Lahat tayo ay nakaranas ito. Pangungupit, kapatid, ay pagnanakaw. Lahat siguro naman tayo dito ay nangupit. Amen po ba? Amen po ba? Confess your sin, di ba? Totoo naman. Lahat tayo dito ay nangupit. Malaki o maliit. Pero ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay ano? Kung dati ikaw ay isang magnanakaw, paunti-unti binabago ka ng
pananampalataya na ibinigay sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ibig sabihin, meron na tayong kapangyarihan na sumunod sa kautusan ng Diyos, hindi sumuway, kapatid. Ito yung lagi namin ni-explain sa mga dati nating mga kapatiran na narito, na ang biyaya ng Diyos at ang pananampalataya kay Yesu Kristo ay hindi dahilan upang ikaw ay magkasala na, kundi ito ay kapangyarihan ng Diyos upang makasunod ka sa kanyang mga kalooban. Kaya ngayong gabi, kapatid, ibigin ko ako ngayon ng konting puntos. Mahaba-haba pa naman yung oras, meron pa tayong 20 minutes. Ano yung nalaman natin dito? Lahat ay nagkasala. Ngunit ang katwiran ng Diyos, which is kanina, sabi ni Pastor, Matthew chapter 6, hanapin niyo muna kung may priority. Ito yung prioridad ninyo, sabi ni ang ating mahal na Panginoon Kristo. Hanapin niyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ito yun, kapatid, sabi ni Pablo, lahat tayo ay nagkasala. Ngunit ang katwiran ng Diyos na siyang inuutos ni Kristo para sa atin na ating hanapin ay makakamtan. Makakamtan natin lahat sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Kristo. Sino nagsabi na seek ye first the kingdom of God? Sino nagsabi? Ang ating mismong mahal na Panginoong Kristo. At bakit na sinabi ito? Upang tayo na nakarinig noong utos na iyon. That is a command, by the way. Utos yun. Hindi po yun ang ating mahal na Panginoong Kristo ay nakikiusap sa inyo. No! That is a command. Ano yung command? Seek ye first. Hanapin muna natin. Tayong mga sumasampalataya kay Kristo, nasumpungan na natin ang kanyang kaharian. Hindi po ba? Amen. Hindi po ba? Amen. Yung naghahanap na si Nicodemus sa John chapter 3, nung pumunta siya sa ating mahal na Panginoon sa Kristo, hindi pa man sinasabi ni Nicodemus yung intensyon ng kanyang puso kung bakit niya hinahanap ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Ngunit ano yung bungad ng ating mahal na Panginoon sa Kristo? Ang bungad ng ating mahal na Panginoon sa Kristo ay ano? Kailangan na ang tao ay mabuhay muli upang makita niya ang kaharian ng Diyos. Paano ka bubuhayin muli kung ikaw nga ay patay? Well, ano yung good news? Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, doon tayo bubuhayin muli. Kaya bibigyan tayo ng 6 na puntos na ating pag-aralan mabilis ngayong gabi na ito. This is in summary ng ating nabasa. Ang unang puntos, kapatid, ang kasalanan ng lahat ng tao. Ang pangalawa, ang kautusan ay hindi nakakapagligtas. Pangatlo, ang katwiran ng Diyos ay ipinahayag. Pang-apat, lahat ay nagkasala, ngunit maaaring patawarin. Pang-lima, ang krus, ang katarungan at ang awa o habag ng Diyos. At ang pang-anim, wala nang maipagmamalaki pa sa Diyos kung naiintindihan natin lahat ng puntos na ito. Samahan niyo, kapatid, sa mabilis na ating pag-aralan. Una, ang kasalanan ng lahat ng tao. That's Romans chapter 3 verse 9 to 18 na nabasa natin. Ano yung makikita natin dito? Tayong lahat ay makasalanan. Wala ni isa sa atin ang mayroong abilidad na maging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, walang matuwid. Wala kahit isa. Walang taong matuwid sa harapan ng Diyos. Wala kahit isa. That's a universal negative. Ibig sabihin, zero, nada. Walang taong matuwid sa harapan ng Diyos. Ito pa yung universal positive. Lahat, all, lahat ay lumihis. Tayo lahat at the point in our lives, tayo lahat ay lumihis sa Diyos. Lumayo sa Diyos, naging rebelde sa Diyos. At tayo lahat ay sama-samang naging walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi natin binibigyan ng kabuluhan ang mga bagay na may kinalaman sa Diyos. In other words, wala tayong takot sa Diyos. Amen po ba? Tayong lahat ay ganyan. Amen po ba? Naniniwala ba kayo? Amen. Kung naniniwala kayo dyan, hindi bad news, di ba? Bad news.
Ibig sabihin ba niyan, Brother Yun, kami ay mapaparusahan sa impyerno dahil ganyan kami? Yes. Tayong lahat ay dapat maparusahan sa impyerno. Bakit? Dahil lahat ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Kung lahat ng tao ay nagkasala sa harapan ng Diyos, ibig sabihin nun, wala na tayong pag-asa. Kasi lahat tayo ay nagkasala. E di wala na pag-asa, wala na pupunta sa langit. Kaya nga sabi ng Biblia, kailangan ng tao ang isang tagapagligtas. Kailangan ng tao ng isang tagapagligtas. Kung lahat tayo ay nagkasala, kailangan natin ng tagapagligtas kasi hindi natin kaya iligtas sa ating mga sarili. Kasi wala nga tayong kakayahan na iligtas natin ang ating sarili. Kung gayon, Brother Yun, paano tayo maliligtas? Pangalawang puntos. Ang kautusan, which is a common proverb ngayon, kapatid, na sinabi kapag sinunod mo yung kautusan ng Diyos, ikaw ay maliligtas. No! Sapagkat ang katotohanan, ang kautusan ay hindi nakakapagliligtas ng tao. Binasa natin yan kanina, diba? So, Romans chapter 3, verse 19 to 20. Pero hindi ko yung konting puntos. Walang nakakatupad ng kautusan ng Diyos. Binigay kautusan sa atin at hindi natin natutupad ng perfecto. So walang tao itinuring na matuwid sa paligid ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kasi lahat tayo dinabag natin ang kautusan ng Diyos. So walang magiging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod lamang sa kanyang mga batas. In fact, sabi natin mahal na Panginoon Kristo sa Matthew chapter 5, ang katwiran na hinihingi ng langit ay isang katwiran na mas sigit pa kaysa sa katwiran ng isang Pariseo at ng isang Sadduceo. Ibig sabihin naman ating mahal na Panginoon Kristo, ang hinihingi ng langit ay isang katwiran na hindi kayang gawin ng tao. Ang hinihingi ng langit ay isang katwiran na hindi kayang gawin ng kahit anong gawa ng tao. No? Ano yung kita natin dyan? Ang kautusan ay hindi nakakapagligtas, kundi nagpapakita ng ating pagkakasala. Bakit? Kasi kung wala naman kautusan, wala naman magkakasala. Kasi wala naman tayong lalabagin, wala naman kautusan eh. Pero dahil naibigay ang kautusan sa atin, at nilabag natin ito, naipapakita lamang ng kautusan kung gaano tayo karumi at kapasaway sa harapan ng Diyos. Kapatid, ang kautusan ay parang salamin. No? Ito ay parang salamin. Na kapag nakatingin ka sa kautusan ng Diyos, ipinapakita sa inyo ng kautusan kung gaano ka karumi, kasama. Thou shalt not kill. Ay, ganda ng kautusan. Pero magre-record sa'yo, yung mag-isip mo lamang, nasaktan mo ang isang tao, ay parang pinatay mo na siya sa puso mo. Yung isipin mo lamang na hindi maganda o kahali-hali na pag-iisip ang inyong kapatid, pero ikaw ay may asawa, ay pangangalan niya na sa harapan ng isang Diyos na banal. Kaya kapag binasa mo yung mga kautusan ng Diyos, magiging salamin niyan kung gaano ka karumi sa harapan ng isang banal na Diyos. No? Ang kautusan ay hindi nakakapaglinis ng kasalanan. Para bang, kumbaga may putik. Gawa ng kubeta na gamitan niya yung salamin, gamitan niya pampunas ng putik. Malilinis ba? Hindi. Hindi kaya linisin ng salamin ang putik. Dahil ang salamin ang gagawin lamang niya ay ibabalik sa iyo kung ano yung itsura mo, kapatid. At kapag ikaw tumingin sa kautusan ng Diyos, doon mo makikita kung gaano ka karumi sa kanyang harapan. Na ikaw ay isang kasalanang tao pala. Kahit ako, kapatid, kahit si pastor, kapag tumingin kami sa kautusan ng Diyos, malalaman namin na napakarumi pala natin. Ang kautusan ay hindi tayo kayang linisin. Kaya nga, ang kautusan ay hindi nakakapagligtas. Pero napakabuti ng Diyos. Dahil ipinahayag ng Diyos ang
ang katotohanan ito sa ating pangatlo? Ang katuwiran mismo ng Diyos ay ipinahayag sa atin. Pag sinabing ipinahayag, in English, that is manifestation. Ito ay ipinakita ng Diyos sa atin. Ito ay ipinaunawa ng Diyos sa atin. Ipinahayag niya itong katwiran ng Diyos sa atin. Ang katwiran ano? Ang katwiran na hindi mula sa tao. Basahin natin, ngunit ngayon, sabi ni Pablo, ang katwiran ng Diyos ay nahayag na, hiwalay sa kautusan. Ito yan o, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo lamang sa lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo. Ang katuwiran ng Diyos ay mapapasa atin, or in other words, kapatid, justification o yung pagiging matuwid sa harapan ng sambalang ng Diyos ay mapapasa atin kung ikaw ay maniniwala at magtitiwala kay Kristo sa mga nagawa niya sa krus para sa inyo. Sino nakakita sa atin dito ng personal sa ating Panginoong Jesucristo? Wala. That is like 2,025 years ago. Huwag mo sabihin 2,025 years old ka na. No? Sino sa atin ang nakitang nalipakos sa krus? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sino yung sa atin yung nakakita sa ating mahal na Panginoong Jesucristo na lumabas sa kanyang libingan at tumayo? Wala. Pero bakit ka naniniwala? Pero bakit ka nagtitiwala pa rin sa Kanya? Kahit hindi mo nakita yung mga bagay na ito. Kasi naipahayag sa bawat isa sa atin ng Diyos ang katotohanan ito upang ating paniwalaan. Na bagamat hindi natin nakita, dahil ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu, atin itong pinaniniwalaan at pinagkakatiwalaan. Ang tawag dyan, kapatid, believing and trusting the Lord is what we call faith o pananampalataya. Na bagamat hindi natin nakita si Kristo, pero naniniwala at nagtitiwala tayo sa Kanya. Diba? Ang hirap paniwalaan ng mga bagay na hindi natin makita, diba? Kasi ang tao sa kanyang natural na sabi, to see is to believe. Pero faith is what? Faith is hoping of the things that are unseen. Naniniwala tayo at umaasa tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ano ibig sabihin yan? Na ang taong totoong naniniwala at nagtitiwala kay Kristo at totoong may pananampalataya kay Kristo ay naging matuwid na sa harapan ng isang Diyos na banal. Kaya anong tawag sa atin? Mga saints, hindi ba? Ang tawag sa atin dito, mga santo, mga banal. And ang tawag dito sa tipo nito, the gathering of the saints. Bakit? Dahil sa dugo ni Kristo, dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, tayo ay naging mga banal sa harapan ng isang Diyos na banal. Ibig sabihin niya, kapatid, ikaw ay pinatawad ng Diyos. Ikaw ay pinawalang sala ng Diyos. Ang katuwiran na kailangan natin ay hindi nagmumula sa sarili nating pagsisikap, kundi ito'y mula mismo sa Diyos na ibinigay sa atin ng libre. Ang tawag dyan, kapatid, kapag may pagpapalang ibinigay sa iyo ang Diyos, kahit hindi ka karapat-dapat, kahit hindi mo yung pinagtrabaho, ibinigay pa rin yan sa iyo ng Diyos. Gift, or in other words, grace o biyaya. Ang pagpapalang ibinigay ng Diyos sa tao na hindi karapat-dapat. So, ano yung katotohanan nito? Ang katotohanan na lahat ay nagkasala, ngunit maaaring patawarin tayo ng Diyos. That's Romans chapter 3, verse 23 to 24. Sabi dito, ito ang biyaya ng pananampalataya. Ano yun? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Ngunit, may kita mo dyan, may ginawa ang Diyos. Ngunit pinawalang sala sila
ng walang bayad sa pamamagitan ng kanyang biyaya. No? Tayo natin yung kasalanan. Pero dahil ang Diyos ay mabiyaya, pinawalang sala niya tayo sa ating mga kasalanan. Ano yung karapat-dapat sa isang kasalanan tao? Maparusahan, hindi ba? Pero bakit pinawalang sala niya ang isang taong tulad ko na hindi karapat-dapat? Minsan na kapag kinakanta natin yung, why have you chosen me? Panginoon, bakit ako pinili mo? Di ba? Ang daming mga tao sa mundo. Pero bakit ikaw ang pinili ng Diyos? Para sa kaligtasan. Pagmulay-mulay natin yan bago matulog. Di ba? Kapag naisip mo yun, na napaka pinagpala ka palang tao. Blessed are you who receive God and our Lord Jesus Christ. Di ba? Amen. Lahat tayo ay nagkasala. Ngunit ang Diyos ay handang magpatawad. Hindi dahil karapat-dapat tayong patawarin. Hindi dahil pinagtrabaho mo, ay, wala ka, kasipag ka pa ng Brother Roger, mag-attend niya laging church. Ay, patawaran ko kahit kasalanan. No! Hindi dahil tayo ay nagsisikap, kaya tayo pinatawad ng Diyos. In fact, kaya tayo nagsisikap kasi pinatawad na tayo ng Diyos. Ito ang ginawa ng Diyos sa atin, di ba? Kasi naiintindihan natin that we are forgiven. Tayo ay pinatawad ng Diyos. At karapat-dapat lamang na purihin, sambahin, luwalhatiin ko ang Diyos na siya nagpatawad sa akin kahit hindi ako karapat-dapat. Paano ko gagawin yan? Mag-attend ako ng church, kakanta ako sa Kanya, sasambahin ko siya kahit saan, kahit kailan, gagawin ko ito. Sapagkat siya'y karapat-dapat na purihin at sambahin sa aking buhay. Dahil pinatawad niya ako kahit hindi ako karapat-dapat. Hindi dahil karapat-dapat tayo kaya tayo pinatawad ng Diyos, kundi dahil siya ay isang mabiyayang Diyos. Kaya ngayon makikita natin ngayon, ano yung ginawa ni Kristo sa krus? Ang krus, doon natin makikita ang katarungan at ang awa o habag ng Diyos. Ano yan? Ang krus ng Panginoon ay ano? Basahin natin, siya ay itinalaga ng Diyos bilang handog na pantubos. Binasa natin yan kanina sa Romans chapter 3, verse 25-26. Ibig sabihin, this is predestined. Itinalaga talaga na ang Diyos, iaalay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin upang kanyang dugo ang maging basehan ng ating kaligtasan. Ano yung dalawang basehan na yan? Justice and mercy. Ano yan? Sa krus, we receive justice and mercy. Ano yung justice? Katarungan. Ano yung mercy? Kahabagan. Bibigyan ko kayo ng konting thought. Kapag ang tao, ang lalaki, nirape niya ang kanyang anak, nahuli siya ng pulis, napunta siya sa hukom, at sinabi ng hukom, let's say, ang pangalan niya ay Lito. Lito, napatunayan ng hukom na ito na ikaw ay isang rapist at nirape mo ang iyong anak. At karapat-dapat lamang na ikaw ay patawan ng reclusion perpetua, which is imprisonment for life. Tama ba na ginawa yun ng hukom? Yes. Yes. Bakit? Kasi siya ay isang rapist, nagkasala siya, at karapat-dapat na parusahan siya, at makulong siya habang buhay, hindi ko ba? Ano yung nakuha ng tao na yun? Katarungan. Justice. Kasi karapat-dapat na mangyari sa kanya yun. Ang tawag dyan ay justice o katarungan. Kaya tawag natin sa ating hukom is justice. Kasi kung ano yung karapat-dapat para sa iyo, yun yung makukuha mo. Pero ano yung mercy? Ang mercy ay ganito. Parehong tao. Rapist, nag-rape siya ng kanyang anak. Pero itong tao na ito, kapatid, sa harapan ng korte, ang sinabi niya, humihingi siya ng tawad, nagsisisi siya sa kanyang mga nagawa kasalanan, at hindi niya uulitin muli. At ito'y ginawa niya sa ngalan ng isang tao at isang Diyos na magpapatunay at magiging voucher niya na totoo ang kanyang sinasabi. Sasabihin niya,
niya, ako ay humihingi ng tawad sa ngalan, let's say, ng abogadong si Jesus. At dahil credible si Jesus, dahil si Jesus sa harapan ng hukom ay matuwid, at dahil si Jesus sa harapan ng hukom ay kapanipaniwala, kung ano man ang sinasabi ng tao ito na makasalanan sa ngalan ni Jesus, ibig sabihin ang paniniwalaan ko na ngayon ay hindi na yung tao na yun na nasa harapan, kundi si Jesus na kanyang itinadala. At dahil doon, ang titignan ko ay hindi na yung tao na yun, kundi si Jesus na siyang sinasabi niya ang magpapatuloy nito. At dahil doon, ako ay mahahabag sa tao na ito. Hindi ko na siya paparusahan. Ang tao doon, kapatid, kapag hindi ka na pinarusahan sa iyong mga kasalanan is mercy o kahabagan. Kapag pinatawad ka sa iyong mga kasalanan, ang tawag dyan ay kahabagan or mercy. Naintindihan ko ba? Amen. Kapag nakuha mo ang karapat-dapat sa iyo, ang tawag dyan ay justice. Kasi ikaw ay makasalanan. Natural lang na ikaw ay paparusahan. Pero kapag inalis ang parusa sa iyo, kahit dapat ikaw ay paparusahan, ang tawag dyan, kapatid, ay kahabagan or mercy. Kasi dapat ikaw ay paparusahan, ikaw dapat ay mapapasa impyerno. Ngunit ikaw ay kinahabagan ng Diyos. Ladies and gentlemen, nangyari yung dalawang yan sa krus ng Kalbaryo. Di ba tayo lahat yung makasalanan? Kung tayo lahat yung makasalanan, dapat makaparusahan tayo, di ba? Pero what is the good news? Hindi tayo ang naparusahan sa krus ng Kalbaryo. Hindi tayo ang nakatahim sa katarungan ng Diyos. Kundi sino? Pinarusahan mismo ng Diyos ang kasalanan sa krus ng Kalbaryo. At ang katarungan ay napasa kanino? Sa ating mahal na Panginoon Jesucristo. Na dapat sana tayo pinaparusahan. Pero siya, na walang kasalanan, ang siyang pinarusahan ng Diyos on our behalf. That's why justice is done in the cross. May pinurusahan ang Ama sa langit. May binuhusan siya ng galit. At sino yun? Ang kanyang mismong anak na si Yesu Cristo. Kaya sa Isaiah 53, di ba? He was bruised and He was crushed for our iniquities. Siya ang dahilan kung bakit dapat sana tayo maparusahan, pero inako niya lahat ng iyon upang ang katarungan ay mangyari sa ating Panginoon. At dahil doon, pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan dahil nabayaran na ni Kristo ang mga kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo. Ang tawag dyan, kapatid, ay mercy. At the cross, we received justice and mercy. Naparusahan tayo sa pamamagitan ng parusa ng Diyos sa ating mahal na Panginoon Jesucristo. Ngunit tayo din naman ay kinahabagan ng Diyos dahil din sa dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. May nakita ba kayo doon? Sining gumawa nun? Sining gumawa nun na tayo ay nagkaroon ng katarungan, na tayo nagkaroon ng kahabagan sa harapan ng isang banal na Diyos? Sining gumawa nun? Ikaw ba? Tayo ba ang napako sa krus ng Kalbaryo? Tayo ba ang binuhusan ng galit ng Ama sa langit? Tayo ba yung kanyang pinatawad? No! Sorry, tayo ba yung kanyang binigyan ng kaawaan, kahabagan ng mga oras na yun? Nung makita ng Ama ang ating Panginoon Jesucristo sa krus, ang nakita ng Ama ay tayong mga makasalanan. Pero ibinuhos pa rin niya ang galit niya sa kanyang anak. Ang tawag dyan, kapatid, ay kahabagan. Ang gumawa lahat ng yan, kapatid, ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ano sabihin natin ba ulit? Wala tayong maipagmamalaki. Kung naiintindihan natin ito, kapatid, wala tayong maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Bakit tayo mga makasalanan? Tayo ang dapat pinapako sa krus. Tayo ang dapat pinaparusahan. Tayo dapat ang nilatiko. Tayo dapat ang nakatikim
ng galit at puot ng Ama sa langit. Pero dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay mabagin, maunawain, mapagmahal sa bawat isa sa atin na narito, siya ang umako ng lahat ng ating parusa. Kaya wala tayong maipagmamalaki. Kung naiintindihan natin ito, ang gagawin natin, luluhod tayo sa harapan ng isang banal na Diyos. Magpapakumbaba tayo sa Kanyang biyaya na ginawa sa buhay natin. Sabi ni Pablo dito, kung gayon, nasaan ang pagmamapuri? Nasaan ang pagmamayabang? Nasaan ang pagmamalaki? Wala na. Tinanggap ng Diyos ang tao bilang matuwid. Hindi sa pamamagitan ng Kanyang ginawa, kundi sa pamamagitan ng mga nagawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. At kung naniniwala ka doon sa nagawa ni Kristo para sa inyo, ang tawag dyan, kapatid, ay pananampalataya. Kaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yesu Kristo, doon tayo nagiging matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa mga nagawa ni Kristo para sa atin. Ang kaligtasan ay pananampalataya kay Yesu Kristo lamang, hindi sa ating sariling gawa. Kaya walang may pagmamalaki. Ang kaligtasan ay nagpapabagsak sa ating kayabangan, ngunit ito'y nagtataas kay Kristo. Sabi nga ni John the Baptist, kailangan niyang may isa pumailalim. He must decrease so that Christ can increase. Upang ang Diyos ay maitaas sa buhay natin. Tayong lahat ay makasalanan, ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yesu Kristo, palatawarin at tatanggapin tayo ng Diyos. Kaya ngayong gabi, kapatid, ito yung tanong ko sa inyo. Tanong niyo sa sarili niyo, ako ba ay umaasa sa aking mabubuting gawa? O sa ginawang pagtubos ni Kristo? Kanino ba ako umaasa? Umaasa ba ako sa aking sarili? O umaasa ako sa aking Panginoon at sa nagawa niya sa krus? Panunin niyo yung sarili mamaya. Pangalawa, naranasan ko na ba na mapawalang sala ang aking mga kasalanan? May nangyayari bang pagbabago sa aking buhay? At pangatlo, nabubuhay ba ako sa biyaya ng Diyos o sa sariling sikap? Kaya ba ako nandito dahil nagsisikap ako? O nandito ako dahil sa biyaya ng Diyos kaya ako nagsisikap? Yung mga bagay na yun, kapatid, ay isipin natin mamayang gabi. Ang may bibigyan na lang payo sa inyo ngayong gabi na ito, lalo sa mga bisita, tanggapin si Kristo. Tanggapin natin ang Panginoon. Sumampalataya ka sa Kanya. At ano mangyayari sa iyo? At mararanasan ang kapatawaran at ang katuwiran mismo ng Diyos na sinasabi ni Pastor sa Matthew chapter 6. At kapag naiintindihan mo yan, kapatid, na ikaw ay pinatawad ng Diyos, nasa kaharian ka at nasa katuwiran ka ng Diyos, ang lahat ng mga bagay sa mundong ito ay pawang itinaragdag na lamang. May kabuluhan, pero hindi kasing halaga ng kaligtasang ibinigay sa inyo ng Diyos. Kasi binigay ka ng pera ng Diyos, ay dagdag lamang doon sa blessing na natanggap ko na. Ano yung blessing na yun? Na ikaw ay iniligtas ng Diyos, na ikaw ay pinatawad ng Diyos sa iyong maraming. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things here on earth are just addendum sa kaligtasang natanggap mo na. Let's pray. Ama, maraming salamat sa biyayang pinagkaloob sa amin. Na pagkamay kami makasalanan, kami ay pinili isa-isa upang kami maging kalugod-lugod at matuwid sa iyong harapan sa pamamagitan ng iyong anak na si Yesu Kristo. Maraming salamat o Diyos sa biyaya nito. At naway ko ay maluwalhati sa aming pagtatapos. Lalo kaya sa aming dalangin sa mga pangalan ng aming Panginoon Jesus.